Magandang araw mga ka-BRN Stories! Ako nga pala si Miss Hanelet, ang inyong narrator na magdadala sa inyo sa iba't ibang makabagbag damdamin, kapanapanabik, at kakaibang mga kwento dito sa ating channel. Ang bawat istoryang maririnig ninyo ay isinulat ng aming mahusay na manunulat na si Miss Pinky, na nagbibigay buhay sa mga karakter at pangyayaring siguradong tatatak sa inyong puso at isipan. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng emosyon, inspirasyon, at aral sa buhay, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong uploads natin. Maraming salamat sa inyong suporta at simulan na natin ang ating kwento. Busangot si Darby habang bitbit ang timba na may lamang pakain ng baboy. Kanina pa sunod-sunod ang utos ng kaniyang ama. Dabi, bilis-bilisan mo ang kilos. Marami pa tayong gagawin. Tatay naman, hindi pa ako tapos sa pagpapakain ng mga baboy. Sandali naman po. Hindi ko na nga alam paano bubuhatin to sa sobrang bigat. Nasaan po ba kasi si Mano? Kung kailan naman may trabaho, saka wala eh. Reklamo niya, yung kapatid talaga niya ang marunong umiwas sa trabaho. Kunwari naroon at nagpapastol ng mga baka at kalabaw para hindi rito mapunta sa mabigat na trabaho. Naroon nga sa pagpapastol. Kaninang madaling araw pa yung batang yon. Kasi naman hindi mo sinasabihan tatay eh. Lagi na lang yun ganun. Palagi na lang nagpapalibre ng trabaho. Nakakainis. Hindi na nga ito nagpatuloy sa pag-aaral sa college dahil nahihirapan daw. Ang bilis namang bumigay ng magulang at sinabing bumalik na lang kapag kondisyon na itong mag-aral ulit. 21 anyos na ito. 2 taon na itong nakahinto. Sa sunod kasi pagalitan nyo man lang para hindi naman namimihasa. Hindi siya nagdaramdam at naiinggit sa kapatid dahil maluwag ang magulang dito. Siya pa nga ang pinahinto noon dahil magsisimula na raw mag-aral sa college si Mano, kaya magparaya siya. Pero ganito naman ang isinusukli ng kapatid. 4th year na sana siya sa kursong agriculture at 3rd year naman sana ang kapatid. Tigilan mo na nga yung inggit mo sa kapatid mo, Dabi. Magtrabaho ka na. Kapag nababanggit talaga ang katamaran niyang paborito niyong anak, tay, nagpapantig yung tenga niyo. Nagtatampo siya, hindi naiinggit. Masyadong mabait ang magulang sa kapatid, tapos ang higpit sa kaniya. Yan! Baka nakatambay lang yun sa kubo doon. Pag may nawala na naman, malalagot tayo sa may-ari ng hasyenda, tay. Hindi bobo ang kapatid mo, Dabi. Masyado kang mayabang sa pananalita. Wala naman po akong sinabi. Nagdadabog na itinaktak ni Darby ang pagkain ng baboy. Hindi na pinakinggan ang sermon ng ama. Dahil hahaba lamang masyado at kung ano-ano lang naman ang maririnig niya mula rito. Tauhan sila sa hasyenda Fuji. Sila at ang 3 pang pamilya ang bahala sa mga hayop tulad ng baboy at mga baka. Ang ibang tauhan naman ay sa mga pananim na produkto tulad ng mangga, mais, palay, niyog at kung ano-ano pa. Mayroon ding flower farm. Masyadong malaki at malawak ang hasyenda, kaya naman marami rin silang mga tauhan dito. Nay, may pagkain na po? Pagdating sa bahay ay tanong niya sa inang nasa kusina. Meron, pero mamaya na tayo kakain. Hintayin muna natin si Mano para sabay-sabay tayo at baka ubusan mo na naman ang paborito niyang ulam. Masiba ka pa naman para kang laging gutom. Wala na siyang matinong naririnig mula sa mga ito. Kung hindi siya aalis, ay hindi matatahimik ang kalooban niya. Baka kung anong oras na naman yun umuwi at nagsiselfon. Natawagan ko na. Pauwi na raw. Magbihis ka nga ng damit at ang dumi-dumi na naman yan. Sinabing huwag magsusuot ng puti dahil ang bilis marumihan. Ang tigas ng ulo mo. Tumalikod na lang siya sa kusina. Hindi na ipinilit na kumain dahil masasabihan na naman siya. Nagtungo siya sa kwarto para maligo at magbihis. Hindi naman ang ina ang naglalaba pero kung makagalit ito sa kanya, sobra-sobra. Saglit siyang nagpahinga at nang lumabas ay nadismaya sa nakita. Masaya nang kumakain ng magulang at kapatid niya. Hindi niyo man lang ako tinawag. Kakain na pala. Alam mo namang kakain na kung san-san ka pa nagpupunta. Singhal ng nanay niya sa kanya. Umupo siya sa tabi ng kapatid na maganang kumakain habang patuloy ang scroll sa phone.
Tigilan mo nga muna yung cellphone mo, Mano. Di ka matigil sa kaka-cellphone mo. Maghapon na naman yan. Naiinggit ko lang ate, dahil hindi touchscreen ang cellphone mo. Angil nito. Aanin ko naman yan kung hindi ko rin naman magagamit. Ibinili ka niyan para gamitin mo sa pag-aaral tapos huminto ka naman. Tigilan mo nga ang kapatid mo, Dabe. Tumahimik ka na lang at kumain ka diyan. Ang dami mo pang napapansin. Tay, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Tapos na sana ako ngayon kung hindi nyo pinahinto para magparaya riyan. Tapos, ayan, ganyan naman ang ginagawa. Ang ina naman niya ang sumiring, masama ang tingin sa kanya. Ilagay mo sa lugar yung inggit mo, Darby. Inggitera ka! Hindi magandang ugaling ganyan, anak. Sa halip na ganahang kumain, nawala na ang gutom niya. Hindi pa man nagsisimula ay tumayo na siya at lumabas ng bahay. Rinig pa niya ang hiyaw ng ina na kung ano-anong sinasabi sa kanya. Nagtungo siya sa isa pang tauhan sa hacienda na nag-aalaga naman sa flower farm. Kaibigan niya yon. Anong ginagawa mo rito, babaita? Busangot ha? Inaway ka na naman sa inyo? Ang layo na naman ang inabot mo. Nagpasok-pasok siya sa loob ng maliit na bahay ng mga ito. Welcome na welcome siya rito at kung tutuusin, ay mas pamilya pa ang turing ng mga magulang ni Zane sa kanya kaysa sa sariling pamilya. May tira pang pagkain dyan, kumain ka na. Sila tita, maagang umalis para bisitahin ang flower farm. Susunod nga rin ako ron mamaya. Mabuti na abutan mo ko. Nagsimula siyang kumilos sa maliit na kusina, kumuha ng kubyertos at nagsandok ng pagkain. Ginisang sitaw ang ulam, may lahok na karne. Konti lang ang kukunin ko sa ulam. Baka iuulam nila mamaya pag umuwi. Hayaan mo na. Hindi naman magagalit ng mga yun. Kaya nga laging may itinatabing pagkain si nanay kasi baka raw bumisita ka. Kaya para sa'yo yan. Gusto niyang maiyak habang kumakain. Tumalikod siya sa kaibigan para hindi nito makita ang pagtulo ng kanyang mga luha. Tahimik siyang kumakain habang umiiyak. Salamat ah. Nakakahiya na lagi na lang akong dito nakikikain minsan. O kaya naman, nakikitulog. Tapos na siyang kumain noon at naglalakad na sila ni Zane patungo sa flower farm na hindi naman kalayuan. Nagha-harvest yata ng mga bulaklak para sa flower shop ni Mrs. Fuji. Pagdating sa farm, nadatnan nila ang mga tauhan na nagpapahinga sa maliit na kubo, nagtatawanan at nagkukwentuhan. Tay! Nay! Tapos na po ang harvest? Nilingon silang dalawa ni Aling Masing. Hindi pa! Oh, Dabi! Mabutit narito ka! Irerekomenda kita sa amo natin. Naghahanap kasi ng pwede raw na mapagkakatiwalaan para sa trabaho. Hindi lang nasabi kanina kung anong klase dahil nagmamadaling umalis. Ay nako, salamat Nay. Pero baka po hindi ko kaya yun ah. Hindi rin ako papayagan panigurado. Iwinisiwas nito ang kamay sa ere. Umismid, hindi lingid sa kaalaman ng mga tauhan na iba ang turing sa kanya ng mga magulang. Wala silang magagawa kung gugustuhin ka ng amo natin. Obligahin naman nilang magtrabaho yung batugan mong kapatid. Tamad-tamad nun. Kalalaking tao. Tapos ikaw ang nagpapakasasa sa mabibigat na trabaho sa inyo. Bumuntong hininga si Darby. Masakit marinig yun sa ibang tao. Pero yun naman kasi ang katotohanan. Mahal na mahal po nila. Hinahayaan ko na lang po at hahaba lang lalong usapan sa bahay. Tamang-tama at mukhang stay-in yata ang trabahong ibibigay ni Madam. Makakalayo-layo ka sa pamilya mo. Ano naman daw kaya yun, Nay? Bakit stay-in? Katulong sa mansyon? Umiling si Aling Masing sa usisa ng anak na si Zane. Siya naman ay nanatiling tahimik na nakikinig. Di ko lang alam, pero hindi sa mansyon. Kita mo yung maliit na bahay na pinagawa sa gitna ng flower farm? Tapos na yun at sa naririnig ko, doon daw titira. Malakas silang nagtawanan ng kaibigan. Sa chismis talaga ay malakas ang sagap nito. Sobrang palakaibigan kasi ng matanda at halos lahat ng tauhan sa hacienda ay kaibigan nito. Walang kaaway. Kaiba naman sa sarili niyang pamilya. Oo nga po, no, Nay? Bakit pinatayuan ng maliit na bahay ron? Marami ang nagtaka kung bakit nga ba noong nakaraang 5 buwan, bigla na lang nagpatayo ng bahay ang mga Fuji sa gitna pa mismo ng mga bulaklak. Wala naman silang ideya kung para saan. Wala pa rin nakakakita ng loob nun dahil ipinagbabawal.
Minsan lang siya nakarating sa kalawakan ng farm at kung saan siya ang tatanungin ay maganda nga roong manirahan. Para siguro sa anak nila. Matagal na wala rito yun sa asyenda kaya baka babalik na at dito maninirahan. Paano kung lalaki naman pala yung anak? Bakit sa flower farm? Hayaan mo na, Zane. Baka gusto talaga sa gitna ng mga bulaklak manirahan. May ganun namang tao kahit lalaki. Aniya sa kaibigan. Sa sumunod na linggo nga, ay ipinatawag siya ng may-ari ng Hacienda Fuji. Sinabing wala siyang ibang gagawin, kundi bantayan at samahan sa lahat ang anak ng mga ito na naroon na daw sa bahay sa gitna ng flower farm. Kaya naman doon na siya nagtungo, dala ang ilang gamit. Tao po! Sarado ang bahay pagdating niya. May ibinigay naman sa kanyang susi, pero kawalang galang naman kung basta siyang papasok. Papasok na po ako ah! Namangha siya nang makapasok sa loob ng bahay. Konkreto ito. Unang mabubungaran ay ang maliit na sala, kasunod ang kusina. At sa tabi ng kusina ay banyo. Ang nag-iisang kwarto naman ay nasa gawing kaliwa ng sala. Akmang ibababa niya ang bag na dala at hahanapin ang anak ng amo. Nang may lalaking lumabas sa banyo na tanging puting tela lamang na nakatapis sa bewang ang suot. Ah! What the? Sino ka? Itinakip ni Darby ang mga palad sa mata, pero may siwang sa mga daliri para makita pa rin ng lalaki. Ikaw dapat na tinatanong ko niyan! Anong ginagawa mo rito? Siguro may balak kang masama sa anak ng amo ko, no? Umamin ka! Nakuha pa niya itong duruin. What are you talking about, woman? Sino ka ba? Ikaw ang sino? Ba't ka nalang basta pumasok sa bahay ko nang walang pahintulot? Pwede kitang ipakaladkad palabas at itapon sa ilog. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Darby. Anong bahay mo? Hindi siya makapaniwala. Ito ba ang anak ng may-ari? Ito ba ang babantayan at sasamahan niya sa lahat ng oras? Lalaki? Bakit? Anong inaasahan mo? At sino ka ba? Bakit hindi man lang siya nag-abalang itanong sa mga Fuji kung babae ba o lalaki ang magiging alaga niya? Inakala naman na rin kasi niyang babae kaya palagay ang loob niya. Sino bang lalaki ang pipiliing manirahan sa gitna ng malawak na taniman ng bulaklak? Ano? Speechless ka? Ano bang ginagawa mo rito? Anong pakay mo? Hindi ba nabanggit ng parents mo? Ang alin? Parang naiinis na ito. Ang sama na ng tingin sa kanya na parang gusto siyang i-headlock hanggang mag-violet. Na may makakasama ka rito? Ah, yes. Nabanggit naman. Baka maya-maya narito na yan. Ako yun. Mas lalong sumama ang timpla ng mukha nito. Napahakbang napapalapit sa kanya. Napapalunok si Darby dahil ay inaalala niya ang tapis itong tuwalya na parang nagbabadya ng mahulog. Magbihis ka kaya muna. Inirapan siya nito bago bumuntong hininga at saka pumasok sa nag-iisang silid. Tama lamang talaga para sa isang tao ang bahay. Apartment type ito pero mas maganda at mas cozy. Paglabas nito ng kwarto, nakasuot ito ng gray na jogger pants at puting sando. Pabagsak itong naupo sa sofa. What's your name again? Kanina mo pa ako binabara. Hindi ko alam ang pangalan mo. Para mabilis isumbong pag napikon ako sa'yo. Darby Plantelia. Ikaw, taka siya nitong tinignan. Ano? Sumaba ka sa trabahong to? Na hindi mo man lang inalam ang pangalan ng magiging amo mo. Ang galing mo naman. Umiling siya. May ibang dahilan kasi. Ang sandaling makalayo sa pamilya. Shane nga eh. Mali ko bang lalaki pala? Akala ko naman pambabae lang ang Shane. O baka naman bakla ka? Nagpalit lang ng pangalan. Mabilis siyang umiwas nang batuhin siya nito ng throw pillow. Anong bakla? Halikan kita riyan. Makikita mo kung anong sinasabi mong bakla. Saka Shade. Hindi Shane. Sus! Bakit? Wala bang usang bakla at hindi marunong humalik? Ang pangit ng logic mo, Sir Shade. Nag-sir ka pa. Nahiya ka pa ng lagay na yan. Umismid ito. Napipi ko na yata sa kanya pero nakakatuwa itong mainis. Nagsasalubong ang makakapal nitong kilay at nangungunot ang matangos na ilong. Pumipinid din ang may kakapalan nitong labi. Eh di Shade na lang itatawag ko sa'yo. Oo na nga. Barbie. Darby! Dabi na lang.
Papangitin mo pa lalo ang pangalan ko. Anong gusto mong kainin sa tanghalian? Magluluto ako. Humiga na ito ng tuluyan sa sofa. Kahit ano na lang. Wala namang ibang mapagpipilian dyan kundi gulay. Parusa nga kasi tong pagsistay ko rito. Hindi naman bakasyon. Saglit niya itong nilingon habang kumikilos na sa maliit na kusina. Parusa? They don't want me to get what I want. Hindi nila matanggap na ayaw kong tanggapin ang negosyo nila. Gusto kong patunayan ang sarili ko. Hindi aasa sa kanila. Alam mo ba? Kaya wala ako rito. Sa loob ng maraming taon. Nagtago. Nagtago? Anong ibig mong sabihin? Namuhay na walang koneksyon sa kanila. Tapos, coincidentally, nakita ko ng pinsan ko. Then isunumbong kay mami at daddy kaya heto. Ikukulong dito against my will. Nanatiling nakikinig si Darby habang naggagayat ng talong at okra. Igigisa na lamang niya ito, nakasalang na rin siya ng sinaing. I don't know. Ayoko mamuhay sa ilalim ng koneksyon at kayamanan niya. Gusto kong ako ang magtatayo sa sarili kong tagumpay. Pero wala silang ibang aasahan dahil nag-iisa kang anak, di ba? Sa pagkakaalam niya kasi ay solong anak ito. Kung siya ang nasa katayuan ni Shade Fuji, bukas palad niyang tatanggapin ang kapalaran niyang pamunuan ng kayamanan ng mga ito. Hindi siya maghihirap, walang araw-araw na magsesermon sa kanya. Gigising siyang may masarap na pagkain na nakahain at hindi yung siya na ang nagluto, may masasabi pa. They can donate it. Hindi na lamang siya umimik. Nag-focus siya sa pagluluto at baka magutom na itong alaga niya. Walang specific na sinabi kung ano ang dapat niyang gawin, kaya kung ano na lang ang gusto ni Shade ay siyang susundin. Sayang naman ang pinaghirapan ng magulang mo kung mapupunta lang sa wala. Nagsikap sila para rin sa kinabukasan mo pero bakit ayaw mong tanggapin? Aniya, noong naghahain na siya sa maliit na mesa na pangdalawahan lang talaga. Hindi ito umimik, nagsimulang kumain ng tahimik. Dahan-dahan naman sa pagkain. Ano, ngayon lang nakatikip ng ginisang talong at okra? Namiss ko lang naman. Ganito nga lang laging kinakain ko roon. Nagawa ko mamuhay nang hindi umaasa sa pera ng magulang ko. Pero, dala ko pa rin naman yung credit cards. Tawa nito. Ginagastos mo rin naman? Kaya ka nahanap agad eh. Magtatago ka na lang, hindi pa ginalingan. Mind you, sa malayong bayan pa ako nag-withdraw kung kailangan ko ng medyo malaking pera. Hindi ko naman ginagastos sa sarili. Para yun sa mga bata na inaanak ko. Anak ng kaibigan ko. Anong trabaho mo? Nagkibit balikat si Shade. Ayaw niyang magkwento sa taong hindi niya kilala. Ngayon nga lang niya ito nakaharap. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa niya ng bantay tulad ng sinabi ni Darby kanina. Kargador sa palengke. Tricycle driver. Nagkakarpintero. Lahat na ng pwede kong pagkakitaan. Pero bakit hindi niya mapigilang ibuka ang bibig para magkwento sa babae? Sinumaan nga lang niya ito ng tingin dahil malakas itong natuwa. Anong nakakatawa? Hindi ko lang ma-imagine na nagbubuhat ka sa palengke. Ang arte mong tignan eh. Parang hindi ka rin makakasundo ng mga pasahero dahil mukhang suplado. Paano ka pupukpok ng pako? Parang hindi ka naman marunong. Buti na tagalan mo. Alam mo, Dabi, kung gusto mong may mapatunayan, kakayanin mo. Pero nahuli ka rin agad. Ilang taon lang ba? Napatigil sa pagsubo ng kanin si Shade at napatitig sa dalagang kaharap. Iritang-irita siya noon kapag may mga makukulit na nagtatanong sa kanya. Pero siguro nasanay na sa quadruplets na anak ni Ronnie, kaya mahaba na ang kaniyang pasensya. 3 years, I think. Wow! Talaga? Matagal ka rin palang naghirap. Kumusta naman? Natuto ka naman ng mga mahirap na gawain at natutong lumaban sa hirap ng buhay? Anong naghirap? Malakas lamang itong tumawa at tumayo na para ligpitin ang kanilang mga pinagkainan. Nakasunod siya ng tingin dito. Masamang-masama ang tingin na ipinupukol sa likod ni Darby. Hindi naman ako naghirap dahil may trabaho ako, no? Masaya nga dahil naranasan ko ang mga ganung bagay. Hindi ko kasi maunawaan yun noon. Akala ni Shade noon, puro paggastos lamang dapat ang gagawin niya dahil marami naman silang pera. Nagtataka nga siya sa mga kaklase niya noon kung bakit kailangan pang magtrabaho sa gabi at tipirin ng mga perang baon. Hindi pala pare-pareho ang lahat. Doon siya nabulat at nagpa siyang tumayo sa sariling mga paa.
Gusto niyang subukan at masasabi niyang nagtagumpay naman siya. Isa pang dahilan kaya ako umalis ay dahil ipapakasal nila ako sa kung sinong babae para mas mag-expand ang negosyo namin. Ayos lang kung maganda saka mabait yung babae. Baliw ka ba? Sikmat niya rito. Mas mawawala ng kalayaan ko kapag naikasal na. Saka ayokong matali sa babaeng hindi ko mahal. Buong buhay kong pagsisisihan yon. Sa bagay nga naman. Pero kung si Darby ang tatanungin at nasa sitwasyon ni Shade, walang pagdadalawang isip siyang papayag. Hindi sa mukha siyang pera. Gusto lang niyang makalayo sa pamilyang ni minsan, hindi niya naramdamang kasali siya. Malay mo naman, mapamahal ka na rin habang tumatagal na magkasama kayo sa bahay. Hindi mangyayari yun. Kung simula pa lang, wala naman talagang pagmamahal na namamagitan. Ipinagkibit balikat na lamang niya ang opinyon ng binata. Magkakaiba ang tao at magkakaiba rin ang opinyon sa mga bagay-bagay. Saan ka ngayon? Wala bang specific na utos sa'yo? Kunot noong tanong nito sa kanya. Wala. Bakit? Dapat ba meron? Wala naman talagang ibang sinabi kundi bantayan, turuan at samahan ng anak ng amo sa bahay na to. Hindi nga niya alam na parusa pala ito para sa binata. Kung sa kanya, malaking kaluwagan na yun. At nakakatuwang makakalayo siya pansamantala. Salamat kay Aling Masing. Why? You'll settle for a marriage without love in it? Depende sa sitwasyon. Oh, you're something, huh? Depende sa pangangailangan. Depende sa buhay. Depende sa kung gaano mo ako gustong takasan ng masakit na kinasasadlakan. Tutulong tayo sa pag-aani ngayon ng mga bulaklak. I hate flowers. Inismiran lamang niya ang lalaki. Ngayon, kailangan mo na silang mahalin dahil magiging trabaho mo yon habang kasama mo ako. Walang angal, walang reklamo. Period. Wow. Pumalakpak pa ito. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Darby. Siya naman ay nakangisi habang nag-aayos ng susuotin patungo sa flower farm. Sino bang amo sa ating dalawa rito? Sa ngayon, ako. Susunod ka sa lahat ng gusto ko kung ayaw mong isumbong kita sa parents mo at nang maipakasal ka na nga sa babaeng hindi mo gusto. Oh, fuck you. Isinama niya sa labas si Shade. Iritang-irita na ito agad. Hindi pa man nakakalapit ng tuluyan sa mga tauhan. Natanawan niya si Zane na agad kumaway nang makita siya. Uy! Alaga mo? Inginuso pa nito ang lalaking hindi na maayos ang hilatsan ng mukha dahil sa sobrang inis. Oo, pasensya na. Medyo busangot. Ayaw lumabas eh. Tinakot ko lang kaya sumama. Di kaya mayari ka niyan kina Mrs. Fuji? Hindi. Baka nga matuwa pa ang mga yun. Nagsimula siyang tumulong sa ginagawa ng mga ito. May basket na lalagyan tapos ay ipapasan at ilalagay sa lilim ng kubo. May naghahakot din naman agad palabas ng hasyenda at dinadala sa flower shop. Oh, kiss. Sakit sa mata. Reklamo ng reklamo si Shade pero patuloy naman ito sa ginagawa. Maghapon silang nanatili sa flower farm. Bukas ay sa taniman naman niya ito dadalhin. Isa rin kasi yun sa utos ng magulang nito, ang turuan at ipakita ang lahat ng mga produkto ng hasyenda sa magiging tagapagmana nitong pasaway. Matulog ka na. Bukas, sa taniman naman tayo. Ikaw, uuwi ka? Umiling si Darby. Nagpaalam siya sa mga magulang na hindi makakauwi agad dahil sa trabahong inoffer sa kanya. Wala namang pakialam ang mga ito pero masama ang tingin sa kanya habang nagagayak siya. Sino nga naman ang gagawa ng mahihirap na gawain niya sa bahay kung aalis siya? Pero dahil utos ng may-ari ng hasyenda kung saan sila nakikinabang at nakikitira, walang magawa ang mga ito. Dito ako sa sofa. Pasok ka sa kwarto mo. Matulog ka na at maaga pa tayo bukas. Hindi pwedeng tanghali doon. No, ikaw na dun sa kwarto. Ako na rito. Sanay naman ako. Hindi na. Mas sanay ako matulog sa ganito. Sige na, Shade. No, I insist. Dahil pagod din, ay hindi na siya nakipagtalo pa. Pumasok siya sa kwarto ng lalaki. Wala namang kakaiba sa kwarto. Puti ang halos lahat ng makikita. Ang mga cabinet at ilang gamit ay muebles na makikinang. May malambot na carpet kaya kahit nakapaa ay hindi malamig sa talampakan. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Nagtataka lang siyang may luto ng almusal.
Nagluto siguro si Shade. Saan ka galing? Pumasok kasi ito mula sa pinto galing sa labas. Basa ito ng pawis. Tanging puting sando ang suot at shorts. Nag-jogging dyan sa pathway. Ang aga pala talagang gumising ng mga tao rito, ano? Alas 5 gising na ako pero mas maaga pa rin sila. May mga nagdidilig na ng halaman at nagpapakain ng mga hayop. Ah, mukhang nakarating ito hanggang sa kabilang bahagi ng hasyenda dahil nakita nito ang mga nag-aalaga ng mga hayop. Kain na! Naghain siya at sabay silang kumain. Noong naghuhugas na siya ng kubyertos, ay may tumawag sa cellphone nitong nakalapag sa may sala. Hindi nito magamit madalas dahil di-keypad lamang ito. Nakinig lamang siya sa usapan hanggang sa maibaba nito ang tawag. May problema? Umiling ito. Si Mami lang, nagpapaalala. Base sa itsura nito, mukhang hindi na naman kaaya-aya ang sinabi ng ina. Masyadong istrikto talaga at perfectionist ang mga Fuji. Mabuti na lang, kahit na ganoon ay hindi nagpapalayas ng mga tauhan. Noong hapon, nabigla siya sa sinabi ng lalaki. Kauuwi lang nila at magluluto sana nang lumabas ito sa kwarto, bihis na bihis. Saan ang punta mo? Gusto kong lumabas. Huh? Hindi pwede. Pag nalaman ng magulang mo, magagalit ang mga yun. Wala naman silang sinabi na hindi ako pwedeng lumabas ng asyenda. As long as kasama ka, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Darby. Hindi na rin nakaangal, kaya heto sila at nakasakay sa itim na Raptor patungo sa bayan. San ba kasi tayo pupunta? Mabuti nilang pinayagan tayong lumabas ng guard. Kilala ko na yun simula bata ako. Hindi yun magsusumbong. Kabarkada ko ang anak nun dati. Nililibre ko pa nga. Oo nga, pero yung mga nakakakita na ibang nandun kanina, may CCTV dun ah. Pag talaga ako napalayas dito, kakalbuhin muna kita bago mangyari yun. Malakas itong tumawa habang mabilis na nagmamaneho. Akong bahala sa'yo. Bagalan mo nga lang, ayoko pang mamatay. Mas lumakas lamang ang halakhak ni Shade bago nito inihinto ang sasakyan sa tapat ng isang local bar. Anong gagawin natin dito? Namiss kong uminom. Tara, mabilis siyang umiling. Nako, hindi. Dito na lang ako. Hihintayin kita rito. Anong hihintayin? Lalamukin ka rito, Dabi. Tara na, akong bahala sa'yo. Hindi pa siya nakakapasok sa loob ng bar. Kahit na minsan, kahit noong nag-aaral pa lang siya. Inaaya siya ng mga klase pero hindi siya sumasama dahil maraming gagawin pag uwi sa bahay. Magtatrabaho para kinabukasan ay may baon. Ang kaso, pinahinto nga para magbigay daan sa kapatid. Basta, hindi tayo magtatagal ah. Baka mahuli tayo. Malhalagot tayong pareho. Mabuti ka at baka ipadala lang sa ibang bansa. Eh ako, baka mawalan na ng trabaho, mabugbog pa sa bahay. Dada siya ng dada habang inaakay siya nito papasok sa loob ng maingay na bar. Kaliwat kanan ang mga taong sumasayaw. Masakit sa mata ang iba't ibang ilaw. Ang ingay naman! Ang sakit sa mata ng ilaw! Ang daming sinasabi. Hindi ako ipapadala sa ibang bansa. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Hindi naman ako teenager. 25 na kaya ako. 25 ka na pala? Tapos babysitter mo, 22 pa lang. Napahinto ito sa paghila sa kanya papunta sa bar counter. Aninag niya sa madilim na ilaw ang biglang pagkunot nito ng noo at parang hindi makapaniwalang nakatitig sa kanya. What? You're just 22? Siya na ang humila kay Shade papalapit sa counter. Oh, bakit? Umiling ito. Akala ko mas bata. I was about to ask about why you're not in school. Sa halip na nagtatrabaho na sa asyenda. Pero 22? Dapat graduating, right? Nagkibit balikat siya. Saka ito inutusan na umorder na ng alak. Mahabang kwento kung sasabihin niya rito. Hindi sila matatapos at baka umaga na sila makauwi sa haba ng kwento ng buhay niya. Kailangan na nating makauwi, Shade. Madaling araw na. Aaminin niyang nag-enjoy siya ng gabing yon. First time niya at talagang nakakagilaw talaga dahil sa malakas na tugtog, lalo na at tinamaan siya agad ng alak.
hanggang sa naulit ng naulit ang paglabas nila. Minsan ay napapadayo pa sila sa ibang bayan para lang gumala. Uuwi muna ako sa mansyon. Pinauuwi ako eh. Hala, baka nalaman na umaalis ka tuwing gabi, Shade. Malalagot tayo. Kinakabahan talaga siya. Hindi malaman kung anong mangyayari sa kanya kung talagang alam na nga ng magulang ni Shade ang pagtakas nila sa gabi. Minsan nga ay dumadaan sila sa shortcut para makalabas kapag iba ang guard na naka-duty sa gate ng hasyenda. No, it's okay. Dinner lang daw. Don't worry. Hindi naman kita ipapahamak. Sure, mag-iingat ka. Umalis si Shade na hindi alam kung anong business naman kaya ang ipapagawa sa kanya ng mga magulang. Nilakad na lamang niya dahil hindi naman mainit at hindi rin gaanong malayo. Binati pa siya ng mga nadaan ng tauhan sa hasyenda. Mga close na siya rito sa loob ng 5 buwan niyang paninirahan. Not bad. Ang nabanggit pa nga niya noong maging komportable na siya sa probinsya. Ang nakakatakot lamang na pakiramdam ay komportable na rin siyang laging kasama si Darby. May pakiramdam na pilit umuusbong kahit na kanyang pigilin. Mom, Dad, I'm here. Pagpasok niya sa kusina ay naroon na ang mga ito. Nakahain na at kakain na lang kapag dumating siya. Sit down, Shade, anak. Bakit niyo ako ipinatawag? Mamaya na yan. Kumain na muna tayo. Eat. Tahimik silang kumain na mag-anak. Napaisip din si Shade kung bakit wala sa ibang bansa ang magulang at nagawa siyang sabayan na mag-dinner ngayon. Sa sobrang bihira kasi, parang hindi na niya matandaan ng huli. Kumusta ka naman sa farm, iho? Good, but not better. Mas maganda pa rin sa syudad, Mom. I can't stay here for long. Hindi ako sanay. Elementary siya nag-aral rito sa probinsya. High school at college naman sa Manila at doon na tumira. Noong bumalik ang magulang sa probinsya ay gusto siyang isama at turuan sa negosyo kaya naglayas siya. Kailangan mong masanay. Sa'yo mapupunta ang lahat ng ito, Shade. Kaya dapat matuto ka na hanggat maaga pa. It must have been during your elementary days but we choose not to dahil masyado ka pang bata. Kahit hanggang ngayon, Dad, ayoko pa rin. Agad na sumiring si Mrs. Fuji. Shade! Ano? Magiging palaboy ka na lang buong buhay mo? Akala mo ba ay hindi ko alam ang naging buhay mo noong maglayas ka? Akala mo ba ay hindi namin alam kung nasaan ka? Hindi kasalanan ng mga pinsan mong nahanap ka because in the first place, alam talaga namin. Doon uminit ang ulo ni Shade. All this time, I am being watched. All I want is freedom, Mom. Dad, bakit hindi ko makamit man lang? Freedom for what exactly, Shade? Naiiling siyang tumango at akmang aalis na nang hindi siya payagan. Hindi pa tayo tapos mag-usap, anak. Sit down. May mahalaga kaming sasabihin sa'yo. Kinalma niya ang sarili at saka sumunod. Ano yun? Nagngitian muna ang mga magulang niya bago ang ina ang nagsalita. Nakauwi na ng bansa si Fritzy, iho. And? Nanlaki ang mata ng ina. Naiskandalo yata sa walang pakialam niyang tanong tungkol sa anak ng kaibigan nito. Alam niyang may balak ang mga itong ipakasal silang dalawa noon pa man. She's gonna be your wife. Don't be stupid, Shade. No, she's not. And why is that? Parente siyang umupo, isinandal ang likod at pinaglaruan ng daliri ang ibabang labi. Saglit na tumitig sa kawalan dahil naalala ang nanunuksong mukha ng babaeng naiwan sa gitna ng flower farm. Are you in love, son? Ngumisi siya. His mother exclaimed. Who's the lucky girl? We can cancel the engagement between you and Fritzy if you really love that woman in your head. Malawak siyang ngumiti. Hindi rin naman pala totally matapobre at masama ang ugali ng mga magulang. Akmang ibubuka na niya ang bibig para ipagtapat na si Darby yon nang muling magsalita ang ina. Mas mayaman ba siya? Mas maganda? San mo nakilala, anak? Let me know. Gosh, mabuti na lang may nakilala ka. The Aguinaldos are not the best choice. You know, nakapangako lang ako. Oh well, but we can cancel that. Siguro naman wala silang panama sa napili mo, anak. Tuwang-tuwa rin ng ama. I know, hindi ka pipili ng kung sinong mukhang pera lang dyan sa tabi-tabi.
Ang kanyang ngiti ay naglaho. Mali. Mali siya ng akala. Kagyat siyang tumayo at walang paalam na lumabas ng mansyon pauwi sa maliit na bahay sa gitna ng flower farm para makapagpahinga siya ng maluwag at nang makagalaw ng ayon sa kagustuhan. Malapit na siya sa bahay nang may marinig na nagtatalo sa bandang likod. Boses ni Darby ang isa at sa lalaki naman ang isa pa. Anong akala mo sa akin dito, Mano? Namumulot ng pera? Wala kang mahihingi. Di ba sumweldo na sa hasyenda? Bakit hindi ka kila nanay humingi? Bakit dumayo ka pa rito? Hating gabi na. Pinahihingi nga ni nanay yung sahod mo. Wala ka naman daw paggagastosan rito dahil kompletong gagamitin mo rito. Sa bahay, kailangan ng groceries. Kailangan ko ring bumili ng bagong mga damit, ate. Nanatiling nakikinig si Shade. Kapatid pala nito ang kausap pero bakit hinihingi ang sahod ni Darby? Sa pagkakaalam niya, maayos naman ang pagpapasahod sa mga tauhan. Bakit kung makahingi ang kapatid ng dalaga ay kinukulang? At bakit kailangan mo ng bagong damit? Wala ka namang pinupuntahan. Buti sana kung nag-aaral ka at kahit bilihan pa kita ng service. Basta, akin ang sahod mo kung ayaw mong sinanayin pa magpunta rito, ate. Damot-damot mo. Palibhasa, mas malaki ng kinikita mo rito, ah. O baka naman binibigyan ka ng lalaking kasama mo rito. Kunwari pang binabantayan mo. Umayos ka sa pananalita mo, Mano. Nagtatrabaho ako rito ng maayos, ha. Huwag mo akong paratangan. Kung kailangan mo ng bagong gamit, matuto ka magtrabaho. Napakadamot mo talaga kahit kailan. Hindi ka aasenso sa buhay kung hindi ka marunong tumulong sa pamilya mo, ate. Kaya laging pinagagalitan nila nanay. Kaya lagi kang binubulyawan. Ang damot mo na. Ang tamad-tamad mo pa. Nagtago siya nang galit na dumaan ang lalaki. Hindi nagkakalayo ang katawan nilang dalawa. Mas matangkad pa nga ito sa kanya. Kakamot-kamot sa ulo siyang pumasok sa loob ng bahay. Sakto namang pumasok din si Darby galing sa likod. Mukhang nagulat ito. Kanina ka pa? Yeah. Anong masama kung sabihin niya ang totoo? Na narinig nga niya ang usapan ng mga ito. Kailan pa? Enough to hear everything. Doon bumuhos ang luha ng dalaga. Dali-dali niya itong nilapitan at kinabig para sa isang mahigpit na yakap. May kanya-kanya silang dinadalang problema. Sa kabila ng mapagbirong si Darby, may malalim pala itong problema. Nababanggit naman ito pero hindi ang buong kwento. I'm sorry. I heard everything. Hindi ko sinasadyang marinig, Darby. I was... Hindi mo naman kasalanan. Okay lang. Hindi naman lingid yun sa kaalaman ng lahat dito sa hasyenda. Para iiwas ang atensyon kay Darby, tinanong niya ito tungkol sa pagpunta sa mansyon. Kumusta naman ang dinner mo kasama ang parents mo? Siguro masaya, no? Umiling ang binata, kumalas siya rito at nagpatiunang umupo sa sofa. Umupo naman ito sa tabi niya. Sakit sa ulo ka ba? Problema na naman at unti-unti na naman akong nasasakal. Parang hindi na naman ako makakatagal dito ng 1 taon. Mahina siyang natawa. 2 buwan pa para mag-1 taon ka rito. Darby. What if umalis tayo rito? Nabigla pa siya nang hawakan nito ang dalawa niyang palad at matamang tinitigan sa mga mata. Lumayo tayo. Umalis tayo rito para hindi na tayo masakal sa mga problema. Bakit? Naguguluhan siya sa mga pinagsasabi ng lalaki? Wala siyang naging sagot sa alok ni Shade. Huwag lang nitong uulitin at baka pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Sa kasalukuyan, nasa opisina ng hasyenda si Shane para i-check ang data. Pinatawag kasi ng magulang. Ayaw pa nga noong una, mabuti at napilit niya. Si Zane ang kasama niya na nakatambay sa kubo. Wala pa bang kayo ni Sir Shade? Ginusuan niya ang kaibigan. Anong kami? Anong naiisip mo riyan, Zane? Kung ano-ano na lang pumapasok sa utak ng babae ka, baka napasukan niya ng uod na galing sa mga bulaklak, ha? Bulag lang ang hindi makapansin na may namamagitan sa inyo niyang alaga mo, Daddy. So, ano nga? Wala nga. Mag-ibigan kami. Yun lang. Pero sa puso ni Darby, humihiling na sana hindi lang sila magkaibigan. Masama bang humiling ng sobra? Masama bang umasa na magkaroon ng sila ni Shade?
Ramdam niyang may iba na sa pakikitungo nila sa isa't isa pero hindi yun sapat. Ingat lang kayo sa bahay-bahayan. Baka mabuking at makarating kina Mrs. Fuji. Alam mo naman kung gaano kamatopobre ang mga yun. Wala naman kasing malalaman. Basta, suportado kita, Dabi. Para naman makawala ka na sa toxic mong pamilya. Sorry pero, sa totoo lang toxic sila. Bumuntong hininga si Darby. Alam ni Zane ang lahat ng tungkol sa kaniyang pamilya. Ito ang sinasabihan niya kapag hindi niya nakaya. Kahit naman, halimbawa nga, at meron kaming relasyon ni Shade, hindi rin naman kami pwedeng dalawa. Sa tingin mo, papayag ang magulang niya? Sa sobrang perfectionist ba naman ni Mrs. Fuji? Baka lahat na nadamay. Napalayas kami. Ang ending, ako naman ang bubugbugin ng pamilya ko. Wala pa nga ba? Mabilis lamang niya itong sinulyapan. Baka kung matitigan nito ang mga mata niya, malamang may nararamdaman na siya para kay Shade. Kung meron, bakit hindi ka sumugal? Hindi ako naniniwalang walang atraksyon na nararamdaman sa iyong lalaking yun. Halos 1 taon na kayo magkasama. Kung ako nga ang magulang mo, hindi ako papayag na magsasama kayo ng isang lalaki sa bahay. Pwede namang hindi ka rin matutulog. Wala namang mali siya ron. Amo kaya natin si Shade. Saka trabaho lang to. Amo, pero first name basis kayo una pa lang. Hindi rin naman yun ang punto ko, Dabi. Tumahimik na lamang si Darby. Kahit sa ang anggulo talaga, mali na magsama sila ni Shade sa iisang bubong. Kahit na sabihing trabaho lang. Na wala namang masama dahil amo niya ito. Na wala namang namamagitan sa kanilang dalawa. Paano nga ngayong may nararamdaman siya? Ewan ko sa'yo. Ang dami mong napapansin. 1 taon ka na rito. Wala kang balak bumalik sa Maynila para magtrabaho? Iniibang usapan? Hindi ko alam. Pero may nararamdaman ka sa kanya. Malalim siyang humugot ng buntong hininga bago dahan-dahang tumango. Huli niya ang isin nito at ang paglampas ng tingin sa likod niya. Kaya napalingon din siya at gusto na lang niyang magpalamon sa lupa nang makita roon si Shade. Malawak ang ngiti. Really? Naiwan ko na kayong dalawa dyan. Ni Zane, kinindatan pa siya bago mabilis na tumalilis ng alis. Naiwan silang dalawa ni Shade. Hindi niya malaman kung paano ito haharapin. Gayong narinig nito ang confession niya. Really? Dabi? Gusto mo ako? Ano? Mahina itong humagik-gik. Don't worry. Mas nauna akong magustuhan ka. Pero, nginitian siya ng lalaki. Siguro ay nakita ang takot at pangamba sa kanyang mga mata. Umupo si Shade sa tabi niya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Dinala sa labi at magaang pinatakan ng mga halik. Shade, you don't have to worry. Wala naman silang magagawa kung gusto natin ng isa't isa. Nagpatuloy sila sa buhay. Walang matinong usapan tungkol sa relasyon. Naging busy si Shade sa opisina ng hasyenda. Ito na ang nagpapatakbo pero hindi pa rin naililipat sa pangalan ng binata. Siya naman ay tumutulong sa flower farm o di kaya ay uuwi sa kanila para bisitahin ng mga magulang na walang ibang bukang bibig kundi pahingi ng pera. Tapos nun ay dadaan siya kay Shade para hatiran ito ng pagkain at tutulong din kung may maitutulong. Ngayon ay maghahatid ulit siya. Kilala siya ng mga staff doon kaya diretso na sana siya sa loob ng office nang may marinig mula sa loob. Don't make me for a fool, Shade. Hindi pwede. Mapapahiya tayo, anak. Dad, anong nakakahiya ron? Naguguluhan pa siya nung una kung anong pinag-uusapan ng mag-anak. Aalis na sana siya nang marinig ang matinis at galit na boses ni Mrs. Fuji. No! No, Shade! Hindi nababagay sa pamilya natin ang dukhang yun. Hindi pwede. They're just a bunch of gold diggers. They will only ask for money. Hindi, Shade. Mag-isip ka nga. Mommy, hindi. Hindi ganyan si Dabi. Siya palang usapan. Nalaman na ng mga ito ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Shade. Hindi niyo siya kilala. Kaya wag na wag niyo siyang huhusgahan. Mahal ko si Dabi, Mom, Dad. At please lang, kung hindi dahil sa kanya,
Hinding-hindi ko bibigyan ng pagkakataon ng sarili kong sundin ang kagustuhan niyo. Please. Sana naman, kahit ito na lang, suportahan niyo ako. No, hindi Shade. Hindi. Ipapakasal kita kay Fritzy sa lalong madaling panahon. Hindi sa gold digger na yon. Napatakip na lamang si Darby sa bibig dahil sa masakit na salitang naririnig mismo sa bibig ng ina ng taong mahal niya. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Hinding-hindi siya matatanggap ng mga Fuji para kay Shade. Sobrang layo ng kanilang estado sa buhay. Hindi niyo magagawa yan. Magagawa ko, Shade. Gagawin kong lahat para lang mailayo ka sa dukhang hampas sa lupa na yon. Kung kinakailangan palayasin ko sila sa teritoryo ko, gagawin ko. Mapaglayo lamang kayong dalawa. Tandaan mo yan. Bago pa man malaman ng mga ito na narinig niya ang lahat, mabilis siyang umalis. Sa dulong bahagi ng hasyenda siya napadpad. Alam niyang may maliit na sapa roon, kaya doon siya tumambay. Sobrang sakit ng puso niya. Dinurog at inapakan ng pagkatao niya sa mga narinig. Hindi niya akalain na ganoon pala talaga kamatapobre ang mga Fuji. Madadamay pa ang mga magulang niya sa kagagawan niya. Hapon noon nang magpasya siyang umuwi muna sa kanila. Hindi sa bahay, sa gitna ng flower farm. Hindi lang niya inaasahan na sampal ang sasalubong sa kanya. Wala ka na talagang ginawang tama sa pamilyang to, Darby! Nay, anong kasalanan ko? Masama ang tingin nito sa kanya. Nakangisi naman si Mano at ang tatay niya ay naiilang na tumalikod. Mukhang alam na ng mga ito ang lahat. Mabilis talagang kumalat ang balita, lalo na kung sinadya. Maglalandi ka na lang. Talagang dun pa sa hinding-hindi mo maaabot? Bakit? Umaasa kang makakaahon ka sa hirap sa pagiging kabit sa anak ng mga Fuji? Hindi ka ba nahihiya, Dabi? Mahiya ka naman! Kahit para na lang sa amin ang pamilya mo! Ngayon ano? Madadamay kami riyan sa kagagahan mo! Ano pong masama sa pagmamahalan namin, Nay? Wala naman kaming tinatapakang tao. Ilusyonada ka lang talaga. Hindi ka mapirme. Hindi ka makontento sa kung ano lang ang dapat sa'yo. Wika naman ng kaniyang ama. Hindi mo pag-iilusyon yun. Wala pong batas na ang mayaman ay para lamang sa mayaman at ang mahirap ay para sa mahirap lamang. Wala pong ganun. Pero meron sa batas ng mga Fuji. Kaya manahimik ka kung ayaw mong gulpihin kitang malandi ka. Pinihagan kang magtrabaho ron para makatulong ka sa pamilya at hindi lumandi. Nay, kahit ngayon lang ba, hindi niyo man lang ako masuportahan? Kahit ito lang, Nay, Tay. Pero walang nangyari sa pagmamakaawa niya. Ikinulong siya ng magulang sa kwarto niya. Hindi pinalabas, dinadalahan lamang ng pagkain, saka isasara ulit ang pintuan. Nabalitaan na lamang niyang nasa mansyon daw ng mga Fuji ang fiancé ni Shade at inaasikaso na ang kasal ng dalawa. Nay, please po. Kailangan ko pong makausap si Shade. Tay, sandali lang po. Nagmamakaawa siya sa likod ng pinto pero walang nakakarinig sa kanya. Walang sumasagot at tulad noong mga nakaraang linggo. Walang sumasagot. Wala siyang kasama sa bahay. Hanggang isang araw ay may narinig siyang nagmamadaling mga yabag papalapit at ang boses iyon ni Zane. Dabi? Dabi, nandyan ka ba? Zane? Zane, nandito ako sa kwarto ko. Please, please tulungan mo ako. Kailangan kong makausap si Shade at humingi man lang ng tawad sa kanya dahil sa problemang naidulot ko. Pabalyang bumukas ang pinto ng silid at bumungad sa kanya ang hinihingal na kaibigan. Zane! Sa sobrang tuwa, nayakap niya ito pero mabilis siya nitong itinulak at kinaladkad palabas ng kwarto, palabas ng bahay. Kailangan mo makaalis dito ngayon din. May tricycle na ako nakausap. Dumaan ka sa shortcut. Ito ang pera. Sige na, takbo na habang wala pang magulang mo. May mga damit na akong naigayak sa backpack para may magamit ka. Teka, saglit Zane. Anong nangyayari? Bakit tatakas ako? Pilit siya nitong itinutulak patungo sa shortcut pero lumilingon siya sa kaibigan dahil naguguluhan. Kailangan kong makausap si Shade, Zane. Samahan mo ako sa kanya. Hindi. Wala nang oras, Dabi. Lakad na. Alam na ng driver kung saan ka dadalhin. Bayad na rin yun. Sige na. Ano bang nangyayari, Zane? Mariin itong pumikit. Pagod na. Ikakasal ngayon si Shade. Tatakas siya.
Nanlaki ang mga mata ni Darby sa narinig. Tila hindi na proseso agad dahil sa matinis na tunog na biglang lumabas sa kanyang tenga. Ano? Makikita kayo sa lugar na pagdadalhan sa'yo ng tricycle driver. Sige na, Darby. Kailangan mong makaalis habang wala pang mga magulang mo. Narinig ni Manong usapan namin kanina, kaya baka pauwi ng mga yon. Lakad na! Ha? Ano ba, Darby? Doon siya natauhan. Huling lingon at mabilis siyang tumakbo palabas sa shortcut. May kalayuan at maputik pero wala siyang sinayang na oras. Hindi man masyadong naunawaan ang nangyayari. Ang mahalaga, makikita niya si Shade. Pagsakay niya sa tricycle, agad itong umandar paalis. Nakita pa niya ang tumatakbong si Mano na animo hinahabol siya. Malayo ang naging biyahe, 2 oras ang nakalipas. Huminto ito sa tabing dagat. Salamat po. Tumango lamang ito saka umalis. Hindi niya alam kung anong gagawin dito. Ang sabi ni Zane ay magkikita sila sa lugar na pagdadalhan sa kanya ng driver. Pero wala si Shade. Hindi kaya nahuli ito? O nagbagong isip? Pagod siyang umupo sa gutter ng kalsada. Yakap ang backpack na iginayak ni Zane para sa kanya. Kuyom ang perang iniabot nito bago siya tumakbo. Nakakaawa ang sitwasyon niya. Paano kung hindi nga siya nito? Darby. Agad na nilapitan ni Shade si Darby na nakalugmok sa tabi. Marahan siyang lumuhod sa tapat nito. Darby, I'm sorry. I'm being selfish. Shade, ano bang nangyayari? Dumating si Zane at basta na lang akong pinatakbo paalis. Gumala ang tingin nito sa suot niyang puting 3-piece suit. Itinayo niya ito, dahan-dahang iginiya patungo sa tabing dagat. May bangkang naghihintay sa kanila doon na maghahatid sa kanila sa maliit at malayong isla na pag-aari ng pinsang si Alistair. Hindi ko kayang mawala ka sa tabi ko. Sorry kung gumawa ako ng desisyon na hindi isinang-ayon sa'yo. Hindi nila ako hinayaang makalabas hanggat hindi pa dumarating ang araw ng kasal. Mabuti na lang nakausap ko si Zane kaninang umaga at malaking utang na loob ko sa kanya na tinulungan niya ako. Paano siya? Paano siya kung malaman na tinulungan tayong makatakas? Marahan siyang umiling. Mamaya na tayong mag-usap pagdating sa isla. Inalalayan niya ito pasakay sa bangka. Hindi binibitawan ng kamay ng dalaga hanggang sa makatawid sila sa isla. Nagpasalamat siya sa bangkero at inakay si Darby patungo sa maliit na bahay sa gawing gitna ng isla. Dito muna tayo habang magulo pang lahat. Sorry ulit, Darby. Umiling ito, nakangiti ngunit hindi abot sa mga mata. Hinawakan nito ang palad niya sa kamarahang pinisil. Pupuntahan nga sana talaga kita para kausapin. Kaso, hindi ako pinalalabas nila nanay. Mabuti na lang talaga at dumating si Zane. Ano pala siya? Hinawi niya ang ilang hibla ng buhok nito na dumidikit na sa noo. Hindi magagalaw ng magulang ko ang kaibigan mo, Darby. Protektado siya ng pinsan kong si Alistair. Magkamali lang ng konti ang parents ko. Ang grandparents naman namin ang makakalaban nila. Masyadong mahal ng lolo at lola ko si Alistair, kaya sunod lahat at malakas ang loob. Mahina siyang natawa. Hindi siya naiinggit. Nakikinabang pa nga siya. Tulad ngayon. Paano na tayo? Don't worry. Lilipas din to. Aayusin ko para hindi tayo mabubuhay sa pagtatago. Pasasaan ba't matatanggap din nila tayo? Gagawan ko ng paraan. Tahimik silang namuhay na dalawa sa isla. Maayos dahil kumpleto ang lahat ng kagamitan sa bahay na tinutuluyan nila. Masaya para silang mag-asawang nasa honeymoon pero paminsan-minsan ding nababanggit ni Darby ang tungkol sa kanilang kalagayan. Kinausap ko si Ali kanina. Wala pa rin nagbabago ron. Ipinapahanap pa rin daw tayo nila mami dahil napahiya sila sa pamilya ni Fritzy. Galit na galit. Napalayas din daw ang parents mo sa hasyenda at hindi nito alam kung saan napunta. Sorry. Nadamay pa sila. Sorry, Darby. Patawarin mo ko dahil sa selfishness ko. Marami ang naapektuhan. Hayaan mo. Gagawin kong lahat para mahanap sila at matulungan. Hindi ko pababayaan ang pamilya mo dahil alam kong mahalaga sila sa'yo. Umiling si Darby. Hindi naman ako mahalaga sa kanila. Shh! Don't cry, Darby. Mahal kita.
Yun ang lagi mong tandaan. Nasa dalampasigan sila ng mga oras na yun. Nakatanaw sa papalubog na araw. Nakayakap siya sa likod ng dalaga. Mahal, na mahal kita. Mahal din kita, Shade. Pero dahil maraming problema at marami pa tayong kailangan harapin, hindi tayo magiging masaya. Aayusin ko. Natigil sila sa pag-uusap ng may matanaw na seaplane na papalapit sa isla. Nanigas ang katawan ni Darby. Mukhang naramdaman yun ni Shade. Hey, Darby. Relax. Sinaali lang yan. Paano kung hindi? Isang buwan na silang tahimik na namumuhay sa isla. Hindi naman nagsisiplane ang pinsan ni Shade kapag nagdadala sa kanila ng supplies. Bangkang demotor lamang. Then we'll face them. Hindi pa ako handa, Shade. Tigil ang hininga niya nang pumarada ang seaplane sa malapit. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang ang kumakaway na si Zane ang bumaba. Kasunod ang pinsan ni Shade na si Alistair. Darby! Agad na tumulo ang luha sa mga mata ni Darby. Hindi niya alam kung bakit at para saan, pero lumuwag ang puso niya. Tila may nawalang bigat kahit papano. Siguro ay dahil may nakita na ulit siyang isa pang taong malapit sa kanya at nauunawaan ang sitwasyon nila. Zane, namiss kita. Dinaluhong siya nito ng yakap nang tuluyang makalapit. Miss na miss din kita. Pasensya na't ngayon lang ako nakadalaw. Masyadong mahigpit ang bantay sa akin sa asyenda. Kung hindi lang ako sinundo nitong si Ali, hindi ako makakaalis. Ni ayaw akong palabasin kasi. Sila nanay, alam mo ba kung nasan? Baka lang kasi alam nito kaya nagbakasakali siyang magtanong. Ngunit nang malungkot itong umiling, may kung anong tila sumipa sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang tumango. Okay, nasa kwarto sila at nasa dalampasigan pa rin naman ang magpinsan. Doon na nag-uusap. Kumusta ka naman dito? Maayos ba naman ang trato sa'yo ni Shade? Magsabi ka, babatukan ko siya para sa'yo. Mahina siyang natawa kahit na mabigat ang kalooban. Maayos kami. Sa ngayon. Bakit sa ngayon lang? Umiling si Darby. Dahil kahit ano naman ang mangyari, di ba? Hindi rin naman kami magiging masaya kung may mga taong naghahanap sa aming dalawa. Oo, siguro sa ngayon maayos, pero paano sa susunod? Kahit anong mangyari at bali-balik na rin man ang mundo, magulang pa rin namin ang mga taong naghahanap sa aming dalawa, Zane. Paano? Paano kami tuluyang magiging masaya? Wala itong sinabi. Niyakap siya at hinayaang umiyak sa mga bisig ng kaibigan. Sa bisig ng tanging tao na nagparamdam sa kanya na mahalaga siya at pamilya siya. Hayaan mo, darating din ang panahon na magiging masaya kayo, na matatanggap nila kayo ni Shade. Tiis lang, pagsubok lamang itong nangyayari. Nandito lang ako, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Salamat. Maraming salamat, Zane. Kinabukasan, maagang umalis sina Zane at Alistair. Nangangakong babalik kapag nagkaroon na ulit ng oras. Maayos ang kanilang pagsasama ni Shade. Nag-propose pa nga ito habang nasa buhanginan sila at nagkakasiyahan. Bigla na lang lumuhod at may iniabot na singsing sa kaniya. Alam kong magulo pang lahat, Darby. Alam kong wrong timing. But I want to make sure na pakakasal tayo kahit na ano pa man ang mangyari. Darby, will you marry me? Shade, oo naman. Oo, papakasalan kita. At magdadalawang taon na matapos ang proposal na yon. Saglit silang umalis sa isla para mamasyal dahil piyesta raw sa bayan. Gusto nilang kahit papaano man lang ay mapuno ng masayang alaala. Mapuno ng lahat ng memories ang kanilang pagsasama dahil mukhang hindi na rin magtatagal ang kanilang pagtatago. Mrs. Fuji. Mom, anong ginagawa niyo rito? Sinong kasama mo? Kaharap nila ang magulang ni Shade. Ilang sandali pa ay sumulpot din sa likuran si Mr. Fuji. Son! Mabilis siyang itinago ni Shade sa likuran nito. Pinuprotektahan siya sa anumang mangyayari. Not here, Mom, Dad.
Shade, anak, please. Umiling si Shade at saka siya hinila palayo sa maraming tao. Tumigil sila sa hindi mataong lugar. Nang lumingon siya, nakasunod ang mag-asawang Fuji at ang mga bodyguards ng mga ito. Anong ginagawa niyo rito? Naiiyak na umiling ang ginang. Gustong lumapit pero pinigilan ng asawa sa pamamagitan ng paghawak sa braso nito. Anak, I'm sorry. Please, please, Shade, bumalik ka na. Anak naman oh. Para ano? Ipakasal ulit at piliting magpatakbo ng mga negosyo? Mom, alam niyong ayaw kong nakukulong sa 4 na sulok ng kwarto. Pumayag ako noon dahil lang sa kagustuhan ni Dabi. Tapos ano pang isinukli niyo? Mabilis na umiling si Mr. Fuji. Hindi anak. Hindi. Sorry. Sorry dahil sa mga desisyon naming nakaapekto sa'yo. Bumalik ka na, Shade. Bumalik ka na. Nangangako kaming hinding-hindi na makikialam sa bawat desisyon mo, anak. Humigpit ang hawak ni Shade sa palad ni Darby. Napalunok pa siya nang lumipat ang tingin ng mag-asawa mula sa anak patungo sa kanya. Dagli siyang napaatras nang humakbang ang ginang. Mom, No, I just want to ask her for forgiveness, Shade. Nothing else. Darby, iha, I'm so sorry. Muling bumalik ang mga salitang narinig niya mula rito. Tila plakang nagre-replay sa utak niya, pero yun ay unti-unting natatabunan ng paghingi nito ng tawad ngayon sa harapan niya. Maging si Mr. Fuji ay humihingi na rin ng tawad. your family is safe. Nang umalis sila ay dinala lamang sila sa ibang property. Hindi sila tinanggal ang basta at pinabayaang palaboy, Darby. Anong ibig niyong sabihin, Dad? Masuyong ngumiti ang ama ni Shade. Hindi lingid sa kaalaman namin ang ginagawa ng mga magulang ni Darby sa kaniya anak. Mata pobre at mataas ang lipad namin ng mami mo, pero hindi namin hinahayaan ang ganoong pagtrato sa anak. Matagal na namin planong kausapin si Barbara. Nagkataon naman na inirekomenda ka ni Masing kaya pumayag kami para makalayo ka pansamantala sa pamilya mo. Hindi na masyadong umiiyak si Darby sa nakalipas sa 2 taon. Pero ngayon, magaan at sagana ang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Salamat po. Paghingi niya ng pasasalamat. Umiling ang mga ito at nahihiyang umiling. Si Mrs. Fuji naman ang nagsalita. Please, bumalik ka na anak. At the end, bumalik sila ni Shade sa hasyenda at talagang hinimok siya ng mag-asawa na sa mansyon na tumira dahil may iba na raw nakatira sa dati nilang bahay. Wow ha! Madam ka na ng hasyenda ngayon. Minsang bumisita siya sa flower farm at nakipagkwentuhan kay Zane na talagang iniwan ang trabaho nang makita siya. Sinasabing walang magagalit dahil siya naman ang kasama nito. Gaga, hindi. Sus! O, ba't naligaw ang madam? May kailangan ka? Kailangan mo ng sekretary o kaya naman alalay? Pwede ako, Madam Daddy. Mahina siyang natawa sa kalokohan ng kaibigan. Hindi nga. Baliw ka riyan. Manahimik ka at baka may makarinig. May issue pa ako. Paano may issue? Eh alam naman ng buong hasyenda at ng buong probinsya ang kwento niyo ni Shade. Ay, hindi mo nga pala alam na halos ipamalitan ni Mrs. Fuji noon na hanapin kayong dalawa at may pabuya tapos nitong nakaraang linggo naman bali-balita na ang kasal ninyong dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Darby. Wala siyang alam sa usaping yon. Simula nang makabalik sila sa isla, 2 buwan ang nakalipas. Wala pa silang napag-uusapan ni Shade tungkol sa proposal nito noon sa isla. Wala pa kaming napag-uusapan ni Shade tungkol dyan. Hindi ko nga nauulit sa kanya dahil nakakahiya. Anong nakakahiya, Dabi? Dapat lang napakasalan ka dahil magkakaanak na kayo. Ano yun? Hayaan nilang magkaanak ang uniko-ihon nila na hindi kasal? Sobra pa namang perfectionist ng mga yun. At oo, 3 buwan na siyang buntis. Alam na ni Shade pero hindi pa ng parents nito. Mula rin nang makabalik siya, ay hindi pa nakakausap ang magulang. Wala pa kasi siyang lakas ng loob. Nakakatuwa lang, nagbago talaga ang mag-asawang Fuji. Naging mabait, maasikaso,
Maalaga, mula rin nang bumalik ang anak ng mga ito, ay agad na ipinroseso ang mga dokumentong maglilipat ng mga ari-arian sa pangalan ni Shade. Ayaw sanang tanggapin ng lalaki pero walang nagawa dahil kailangan nila para sa bubuuhing pamilya. Hindi pa namin napag-uusapan. What? Hindi na siya nakasagot nang may lumapit na isang guard sa kubo kung nasaan sila. Sinasabing kailangan niyang umuwi sa mansyon dahil may naghahanap sa kanya. May bodyguard na rin? Sosyal ka na talaga, Dabi. Gaga ka talaga. Ayaw ko nga sana pero mapilit si Shade. Hindi ako papayagan kung hindi ko yan kasama. Nakakahiya nga sa mga tauhan sa hasyenda. Masasanay ka rin. Tara, samahan na kitang maglakad-lakad. Madam Dabi. Sasampalin na kita, Zane. Makita mo. Pagdating sa mansyon, ay nagulat at natigilan si Darby sa mga mukhang sumalubong sa kaniya. Nakataas ang paa ni Mano sa coffee table. Nakatayo sa tapat ng malaking TV ang tatay niya at may hawak na isang buong cake ang inang si Barbara. Nay? Tay? Anong ginagawa niyo rito? Tay? Doon lamang siya napansin ng tatlo. Umirap si Mano. Ang tatay niya ay lumingon lamang. Ang nanay niya ang lumapit. Kumusta ka na, anak? Anong nangyari sa'yo? Nay, naninibago siya sa concern na sinasabi ng ina pero iba ang isinisigaw ng mga mata. Ang ngisi sa labi ay hindi maitago. Sabihin mo, kinidnap ka ba ni Shade, Fuji? Pinagsamantalahan? Tinatakot ka ba kaya hindi ka makauwi sa atin, anak? Sabihin mo! Sabihin mo, Dabi! Idedemanda natin sila at pagbabayarin ng milyon-milyon. Nay, tay, hindi po ganon. Huwag mo na silang pagtakpan, Dabi. Sabihin mo at nang magkaroon naman tayo ng malaking pera at maranasang mabuhay ng maayos at masagana. Ano, ikaw lang ang magiging maayos ang buhay? Naiiling siyang tumalikod sa pamilya. Kinalma ang sarili bago muling hinarap. Wala na ang emosyon sa mga mata. Ano pong ginagawa niyo rito? Alam po ba ng mga Fuji na narito kayo? Maano naman? Gusto namin kumustahin ang anak namin. Anong pakialam nila? Ipagkakait nila? Hindi ka namin ibibigay sa mga yun ng walang kapalit, ano? Sayang lang ang pagpapalaki namin sa hindi kadugo. Kung hindi rin naman pala mapakikinabangan. Natigilan si Darby. Nanigas ang katawan niya sa narinig. Ano po? Ha? Umiling siya. Anong hindi kadugo? Malakas na humalakhak ang kaniyang ama, ngumisi si Mano at ito ang nagsalita. Hindi ka naman namin kaano-ano. Ewan ba kila nanay ba't inampun ka noon? Akala kasi galing ka sa mayamang pamilya raw at hahanapin tapos babayaran sila. Nabuo na lang ako sa tiyan ni nanay. Walang naghanap sa'yo. Napulot ka lang ng nanay mo sa sapa. Nakalagay sa basket. Ewan ba riyan at nagpupulot ng mga basura. Nabingi siya sa lahat ng narinig. Ngayon, may kasagutan na sila sa bawat pananakit at pang-aapi sa kaniya ng itinuring na pamilya. Muntik pa siyang matumba kung hindi lang nasalo ni Zane sa likod. Saktong dumating din si Shade. Dabi, okay ka lang? Namumutla ka. Hindi nito pinansin ang tatlong nakaantabay, lalo na sa pagpasok din ng mag-asawang Fuji sa living area. Ang hindi lang inaasahan ng mga ito ay ang pag-uutos ni Mrs. Fuji na kaladkarin palabas ang kinilala niyang pamilya. Gosh! Sino bang nagpapasok sa mga basurang yun sa pamamahay ko? Baka mahawa ang magiging apo namin sa mga yun. Shade, set an appointment to the OB. Kailangan ma-check si Dabi at ang baby niyo. Baka nahawa ng virus ng mga yon. Malakas na humalakhak si Zane. I like you na po, Mrs. Fuji. I still don't like you though. Kahit nagaling sa mabigat na eksena, mabilis na napalitan ng gaan at masayang tawanan ng mansyon. Magkakasundo na ang lahat. Bigla ang usapan ay tungkol na sa kasalan dahil hindi raw papayag na lalabas ang kauna-unahang apo ng mga Fuji na hindi pa sila kasal ni Shade. Paano nila nalaman na
Buntis ako, Shade. Nasa pool area sila ng mansyon. Umaga at nagpasya silang mag-swimming. Nabuking ko ni Mami. Nagtitingin kasi ako sa online ng mga pwedeng ipangalan sa anak natin. Example ba eh? Nasa likuran ko pala at agad na nahinuhang magkakaanak na tayo. Tuwang-tuwa, agad na tinawagan si Daddy at ibinalita. Hindi pa rin ako makapaniwala na tanggap na tayo ng magulang mo. Kahit na hindi maganda sa side ko, alam kong hindi yun kakulangan sa bubuuhin nating pamilya. Maagang pumalibot ang braso nito sa umbok ng kaniyang tiyan. Hinalikan ang noo niya bago bumaba rito. Mahal, na mahal ko kayo ng anak natin, Darby. Mahal na mahal rin kita at ang magiging anak natin. Salamat, Shade, sa hindi pagbitaw sa akin. Matapos pang isang buwan, agad silang kinasal. Imbitado lahat ng tauhan sa Hacienda Fuji, maging ang mga tao sa buong probinsya. Nakilala rin ni Darby ang kaibigan ni Shade na si Ronnie, kasama ang quadruples nito, at si Talia Fuji na pinsan ni Shade at asawa ni Ronnie. Hindi naging masaya ang kabataan hanggang sa kaniyang paglaki, pero sisiguraduhin niyang hindi yun mararanasan ng kaniyang anak. Wakas.